Alright, isang mapagpalang gabi muli po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin John Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim Pook, Hinubaan, Negros Occidental. At isa pong mapagpalang gabi ang ating pagbati po sa inyo. We are still in the doctrine of outer darkness or hell. At nasa lesson 7 po tayo mga kapatid ngayong gabi. This would be the last and final lesson dito po sa the doctrine of hell or outer darkness. I hope po na medyo malinaw ang ating audio sapagkat medyo nagkakaproblema po tayo sa signal but we're trying to fix itong ating mga problems po upang malinaw po ang ating pagkikinig ng salita ng Panginoon. Alright? We'll open up po sa ating mga Bibles dito po sa Luke chapter 23 and verse number 43. This would be our text this evening. Ang sabi po sa salita ng Panginoon sa Luke 23 verse 43, And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today thou shalt be with me in paradise. Ito po ay promise ng Panginoong Hesukristo doon po sa believing thief na kasama niya po sa cross, at ang kanyang promise sa kanya ay, Today thou shalt be with me in paradise. Yung araw na yon, siya po ay mamamatay doon sa cross ng Kalbaryo kasama niyang believing thief. At ito po ay promise niya na siya ay dadalhin sa paradise. So, 7 location of paradise or Abraham's bosom ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Manalangin po tayo. Amang banal, dakilang Diyos, lumalapit po kami at nagpapasalamat ngayong gabi sa oras po na ito upang mag-aral po kami ng inyong mga salita, the doctrine of hell or outer darkness, the last and final lesson. Nawa Panginoon ay marami po ang matututo dahil po sa lesson na ito. Pagpalain po ninyo ang inyong abang lingkod, gamitin po ninyo ngayong gabi na maging instrumento po ng pagpapala sa bawat manonood. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, Amen and Amen. So, mga kapatid, ito po ay promise ng Panginoon doon po sa believing thief. Today, thou shalt be with me in paradise. So, yung lugar po ng paradise ay ang palatandaan po na ito ay paradise kung nandoon po ang tree of life. Pag binasa po natin ang Revelation chapter 2 verse 7, the Bible says, And he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So yun po yung palatandaan ng paradise of God, sapagkat nasa gitna po ng paradise ang tree of life. And kapag bumalik po tayo doon sa Genesis, doon po sa creation, ay sabi ng Bible, God planted a garden eastward in Eden. So, ang ibig pong sabihin ay hindi create ng Panginoon ang Garden of Eden.
ito po ay planted. So, sa analogy, hindi ka pwedeng magtanim na galing sa baba. Ano po? Ang seed na iyong itatanim. So, it should be from above. So, the first location of paradise or Garden of Eden. Okay? So, ang palatandaan po ay ang Tree of Life. So, kapag nandyan ang Tree of Life, ibig sabihin yan po ay paradise. Okay? So, from heaven, planted eastward in Eden. So, yun po ang first location. Ano po? From the third heaven, okay, it was planted eastward in Eden. So, yung unang location niya po ay ang third heaven. So, Genesis chapter 2 verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden. Ayan po. The tree of life also in the midst of the garden. And the tree of the knowledge of good and evil. So, yung unang location is yung pinanggalingan ng Garden of Eden. Doon po sa third heaven, sapagkat ito po ay planted and never created. So, yun po ang ating unang location. So, eastward in Eden. The tree of life was in that garden. Okay? Genesis chapter 3 verse 24, ganito po ang pagkasabi. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life. So, yung reason po kung bakit pinalabas sila Adam and Eve after that they got sin, no, sila po ay nagkasala, sapagkat bawal po nilang kainin yung tree of life. Kasi itong tree of life po, kapag nakain ito ng mga tao, they will live forever and ever kahit na sila ay may kasalanan. So, pinagbawal po ang tree of life sa pamamagitan ng pagpuprotect nito cherubim ng Panginoon. So, pinalabas po si Adan at si Eva sa Garden of Eden sapagkat sila po ay nagkasala na, at sabi ng Panginoon baka i-touch nila yung tree of life and they will live forever and ever na may kasalanan, at ayaw po ng Panginoon na mangyari po yon. So, pagkatapos po nito, nagkaroon po ng great flood. Kay saan po napunta ang Garden of Eden? Okay? So, tandaan po natin na ang first keeper of the Garden of Eden ay hindi po si Adam. The first keeper of the Garden of Eden is Lucifer, according to Ezekiel 28 verse 12 to 15. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, thus saith the Lord God, thou sealest up the sum full of wisdom, and perfect in beauty. Thou hast been, past tense, in Eden, the garden of God. Every precious stone is thy covering, the sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle. And gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipe was prepared in day
in the day that thou hast created. Ito pa ay tumutukoy sa anointed cherub na si Lucifer. At pag binasa po natin ito pababa, thou art the anointed cherub, verse 14, that covereth, and have I set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. 15. Thou wast perfect in thy ways, from the day that thou art created, till iniquity was found in thee. So yung unang keeper, mga kapatid, sa Garden of Eden ay wala pong iba kundi si Lucifer. And so ibig sabihin, itong garden na ito is found before creation. Ano po? So ito po ay nasa third heaven na Garden of Eden. Pagdating po sa Genesis chapter 3, si Lucifer ay hindi na po angel. Siya po ay naging Satan na, sapagkat ang Genesis chapter 3 ay pangyayari pagkatapos po na si Lucifer ay nagrebelde sa Panginoon. So before creation, the fall of Satan was done. Ano po? So Genesis chapter 1 verse 2. So creation po ito. So ang pangalawang location po ng paradise, at masasabi natin na ang Garden of Eden ay siya ding paradise, sapagkat ang Tree of Life ay nasa gitna po ng garden na yon. Hindi po yon create, yun po ay planted. Okay? The next location is the Garden of Eden. Sa geography po natin, yan po ay nasa Mesopotamia, sa Fertile Crescent. So, kasi doon po sa Genesis, nandun yung Gihon, Pison, Hiddekel, and Euphrates. Okay? So, ang Euphrates at saka Tigris, yan po ay dalawang river na matatagpuan sa Mesopotamia. Part po yan ng Greece, kung hindi po ako nagkakamali. So, doon po ang Garden of Eden. Dahil po yan sa apat na ilog na siyang nagpapatubig doon po sa garden ayon sa Genesis. Okay, Genesis chapter 2 verse 8, ganito po ang inyong mababasa. And the Lord God planted a garden eastward in Eden. So hindi niya po ito create, ito po ay planted. Okay, tas nilagay niya po si Adan doon po sa garden na yon. So saan galing yon kung yon ay planted? Ano po? So it must be from above. So, heaven is God's throne and earth is His footstool. So, pag nagtatanim ka, galing yan sa taas, tapos sa footstool mo yan ilalagay kung saan ka nakaapak. Ano po? So, out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant in the sight. So, ito po ang patunay na yun ay paradise, sapagkat ang Tree of Life ay nasa gitna ng garden na yon. Okay? So first, ito po ay galing sa third heaven. Tapos ito ay inilagay sa eastward in Eden, the Garden of God. Kaya tinatawag din po itong Garden of Eden. Ang pangatlong location po nito, kay after na ito po ay nasa Garden of Eden, nagkasala po ang tao. Genesis chapter 3 verse 1 to 5. The serpent tempted Eve to eat the tree of the knowledge to know good and evil, at dahil po doon nilagyan ng cherubims. Genesis chapter 3 verse 13 to 24. Pagkatapos nung nilagyan ng cherubims, nagkaroon po ng flood. Okay, the great flood.
pagdating sa ating panahon ay hindi na natagpuan yung Garden of Eden kung saan nakalagay, ano po. Pero kung titingnan po ninyo mga kapatid, ito po ay napunta sa Sheol, na siya ring impyerno sa Old Testament, ano po. So, kaya tama po ang Luke 16 na ang impyerno ay meron siyang bahagi na walang apoy. Yun po yung Abraham's bosom. Tingnan po ninyo ang Ezekiel 31, okay, verse 9 to verse 18. I have made him fair by the multitudes of his branches, so that all the trees of Eden that were in the garden of God invade him. Tingnan po ninyo, verse 10. Ito po ay patungkol sa Garden of Eden. Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast lifted up thyself in a height, and hath shut up his top among the thick buds, and his heart is lifted up in his height. I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen. He shall surely deal with him. I have driven him out of his wickedness. And strangers and the terribles of nations have cut him off, and have left him upon the mountains, and all the valleys of his branches are fallen, and his buds are broken by the rivers of the land. And all the people of the earth are gone down in his shadow, and have left him. Upon his ruins, tuloy po natin, shall all the fowls of heaven remain, and all the beasts of the field shall be upon his branches, to the end that none of all the trees by the waters exalt themselves, for their height neither shoot up their top among the thick buds, neither their trees stand up in their height. And all that drink water, for are they all delivered unto death, to the nether parts of the earth, and in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Okay? Yung pit na ito ay galing po sa Sheol, mga kapatid. Verse 15. Thus saith the Lord God, in the day when he went down to the grave, ito din po ay Sheol, I caused a mourning, I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed. Ito po ay tumutukoy sa great flood. And I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit. Tingnan po ninyo, verse 16. And all the trees of Eden, pumunta sa pit, the choice and best of Lebanon, and all that drink water shall be comforted in the nether parts of the earth. Ano po ang ibig sabihin yan? Doon po sa story of Abraham and Lazarus, mayroon tubig sila Lazarus. At sabi ng mayaman, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. At dito naman po, sinabi na doon sa lugar na ito, sa nether parts of the earth, na pinuntahan ng Eden, ng Garden of Eden, ay mayroong umiinom ng tubig. Tingnan po ninyo, 17. And they also went down into hell. Ayan po. And with him unto them that be slain with a sword, and they that were his arms, that dwell under the shadow
in the midst of the heathen. Verse 18 po. To whom art thou like in the glory and in greatness among the trees of Eden? Yet thou shalt be brought down with the trees of Eden, and to the nether parts of the earth thou shalt lie in the midst of the uncircumcised, with them that be slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, saith the Lord. So napakalinaw dito po sa Ezekiel 31 na pagkatapos ng flood, ang Garden of Eden na paradise ay pumunta po paibaba. Hindi po ito umakyat. Kaya lahat po ng Old Testament saints, katulad po nila David, ay hindi po umaakyat. Pumupunta po doon sa Abraham's bosom, pumupunta doon sa hell without flame. Doon po pumupunta. Kaya meron pong tatlong klasing hell. Yung may impyerno, yung pit, at saka yung Abraham's bosom, the grave, or the paradise. Kaya napakalinaw po ng pag-aaral na ito kung inyo lang pong aaralin at titingnan ang mga verses, mga kapatid. Note, Jesus told the story of the rich man and Lazarus, and he called this place Abraham's bosom. At ito pong Lazarus and the rich man ay hindi po parable. Sapagkat kung ito po ay parable, lalabas na si Jesus Christ ay sinungaling at gumagawa-gawa siya ng kwento. So ito pong Luke 16 ay hindi parable sapagkat tunay na tao si Abraham, tunay na tao si Moses, at ito pong story na ito ay nangyari buhay pa si Moses. Kakamatay lang ng rich man at kakamatay lang ni Lazarus. Sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets. So ibig sabihin yan po ay Old Testament story na ikinento ni Jesus Christ sa mga disciples. At hindi po parable. Sapagkat wala kayong makikita sa Luke 16 that the kingdom is likened unto, at tunay na kwento po ang verse na yan. Okay? Ang pangatlong location, mga kapatid, so galing sa langit, planted eastward in Eden. After the flood, inilagay po ito sa heart of the earth. Ito na ngayon yung Abraham's bosom ng Luke 16 verse 19 to 26. Kaya sabi ni Jesus Christ doon po sa believing thief, today, thou shalt be with me in paradise. Bakit po paradise ang tawag niya? Sapagkat the tree of life was in the midst of the Garden of Eden. Kaya paradise po yun. So yung paradise na yon ay pababa po. Pababa. Sa tabi ng hell, nasa gitna yung Great Gulf Fix na bottomless pit. Pit naman po yon sa Old Testament. Bottomless pit po yon. Doon po nakakulong yung mga fallen angels ng Jude 1:6. Chain under darkness. Kasi outer darkness din po yung bottomless pit. Ayan. Luke 23:43, yun po ang pangako ng Panginoon sa believing thief. Today, thou shalt be with me in paradise. Bakit po yun ay pababa? Sapagkat sabi po ng Matthew 12:40, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so also the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth.
Kung babasahin po ninyo ang cross-reference doon sa panahon na si Jonah ay nasa whale's belly, sabi po doon, the belly of hell. So, hell po ang picture nun. At ang comparison nun ay yung pagpunta ni Jesus Christ doon sa Abraham's bosom. 3 days and 3 nights po siya doon. In the heart of the earth po yon, sapagkat katabi po ng hell yung lugar na yon. Nag-preach po si Jesus Christ. Ayon po sa ilang talata sa New Testament, He preached in the Spirit in prison. Pero hindi po siya pumunta doon sa hell na may impyerno. Pinuntahan niya po si David. Kaya sinabi ni David, Thou hast not left my soul in hell. Yung hell po na tinutukoy ni David is yung hell na walang apoy. Yun po yung paradise, Abraham's bosom, or grave sa Old Testament. Doon po siya pumunta. Pinritsingan niya yung mga napunta sa impyerno sa time ni Noah. Ang preaching po ni Jesus Christ ay hindi salvation, kundi condemnation. Dahil ang lahat ng nasa impyerno ay hindi na po pwedeng maligtas. Bakit po? Sapagkat kung may naligtas pa sa impyerno nung si Jesus Christ po ay nag-preach, magiging mali yung Hebrews 9:27. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So yung judgment po ng Hebrews 9:27 ay hindi yung judgment seat of Christ, hindi yung great white throne. Yung judgment po ay ang John chapter 3 verse 18. He that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Yun po yung judgment. Kapag ikaw ay hindi sumampalataya, buhay ka pa lang, sigurado impyerno ka na. Kapag ikaw ay sumampalataya, buhay ka pa lang, sigurado ligtas ka na. Kaya sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Tumawag ka sa Kanya, Romans chapter 10 verse 9, at ikaw ay magpasaklolo. Ayun ang desisyon na dapat mong gawin. Hindi yan pagsunod sa kautusan. Yan po ay desisyon na dapat mong gawin. Kapag hindi mo ginawa ang pagsisisi, Luke chapter 13 verse 3 and 5, nako, mapapahamak ka. Pag hindi mo ginawa ang desisyon ng pananampalataya, pag-believe, mapapahamak ka pa rin. Kasi yung hindi sumampalataya ay walang buhay na walang hanggan. Napakadelikado po ng lalong-lalo na pag ikaw ay hindi tumawag, hindi maliligtas ang iyong kaluluwa. Kaya dapat itong tatlong desisyon ay gagawin mo. Pagsisisi, pananampalataya, at pagtawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pagsisihan mo yung maling paniniwala mo patungkol sa Diyos, Acts 17:29-30, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo na siya po ay God the Son, ipinadala ng God the Father sa pamamagitan ng God the Holy Ghost. Tumawag ka sa kanyang pangalan at ikaw ay maliligtas. Romans 10 verse 13. Ganun po ang kaligtasan. Ano po? So, nasa pangatlong location na po tayo. So, bumaba po yun sa heart of the earth. Galing sa langit, inilagay sa Garden of Eden, planted. After the flood, bumaba po yun sa hell, sa grave, or Abraham's bosom, or paradise. Katabi po ng bottomless pit. Ang pang-apat po na location nito, after Christ's resurrection, ito po ay na-rapture. Kay kasama ng mga Old Testament saints. Matthew 27 verse 51-53, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Panginoon. And behold, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom. The earth did quake, and the rocks rent.
Tingnan po nyo ang 52. Nagkaroon po ng pre-rapture. Hindi pa dumarating yung rapture. Na-rapture na po ang mga Old Testament saints. The graves were open, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the grave after his, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Tingnan po ninyo, pumunta sa holy city. Saan yung holy city? Doon po sa holy God. Okay, doon po sa holy God, ang holy city na ito. Yun po ang nangyari. Nung si Apostle Paul, nung si Paul po ay nakita niya ang Panginoong Jesucristo sa encounter po sa Road of Damascus. Sabi niya, 14 years ago, whether in the body or out of the body, I cannot tell. Siya raw ay napunta sa third heaven. Nakita niya yung paradise nandoon. Kaya hindi po aksidente yung Matthew 27. Talagang na-rapture po sila. So, ito po ang Old Testament rapture. So, pagkatapos po ng Christ resurrection yon. Ngayon po, ang paradise ay nasa third heaven na. 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 4. Ito po ang sabi, I knew a man in Christ above 14 years ago. Si Paul po ang nagsasalita. Whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knew it. Such one caught up into the third heaven. So, nandun na po sa third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell, God knew it. How that he was caught up into paradise. So, nandun na po yung paradise. And heard unspeakable words, which is not lawful for men to utter. So, nasa third heaven na po ang paradise. At yung space po, wala na po ngayon yung occupants. Sila Abraham, sila Lazarus, sila David, sila Solomon. Lahat ng Old Testament saints ay wala na po doon. Pero yung space, yung Tree of Life, wala na doon. Lahat ng pati liwanag po sa paradise ay wala na doon. Na-rapture na. Kaya yung space na yon ay siyang magiging outer darkness na walang apoy para sa mga saved na hindi po maglilingkod sa Panginoon, yung mga saved na nagbibiro at nagloloko sa gawain po ng Panginoon. Revelation chapter 2 verse 7, the paradise was seen by John in third heaven. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcome will I give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Ito po ay vision ni Apostle John. Okay? So, ang panglima po ay ang Millennial Kingdom. Okay? Ang Millennial Kingdom ay mangyayari po after the Battle of Armageddon. Yun po yung revelation of the Lord Jesus Christ pagkatapos po ng 7 years. After ng judgment of the living nation, magkakaroon po ng 1,000 years Millennial Kingdom. Okay? Panglima po yon. Wala po doon yung Tree of Life, pero yon po ay reflection nung pang-anim na location nung paradise sa third heaven. So, dalawa po ang location ng paradise sa panahon na ito. Okay? Dahil ang tunay na paradise ay nasa third heaven, sa lupa naman po ay magkakaroon ng Millennial Kingdom. Reflection, kumbaga para pong salamin. Ano po? Look at Isaiah 11 verse 6 to 9. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion and the fatling together, and the little child shall lead them. Ganito ang mangyari po sa Millennial Kingdom.
Babalik po yung time sa Garden of Eden na lahat po ng mga hayop ay magiging herbivores. Wala pong food chain. Sapagkat nung panahon po na yon ay hindi pa nagkasala ang mga tao before Genesis chapter 3. Pag binasa po ninyo, lahat ng utos ng Panginoon, every herb shall be the animals and the beast will be their food. Sa tao naman, every fruit of the tree ang inutos ng Panginoon. Babalik po yon sa millennial kingdom. The cow and the bear, verse 7, shall feed their young ones, shall lie down together. The lion shall eat straw like ox. Ayan, magiging herbivores po ang lion. Kasama niya na yung ox na kakain ng damo. So, verse 8, the sucking child shall play in the hole of the Alps, and the weaned child shall put his hand in the cockroach den. So, napakasarap po ng buhay. Paraiso po ang millennial kingdom. Ang millennial kingdom ay reward para po sa mga faithful na maglilingkod sa Panginoon. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Saan po yon? Sa millennial kingdom. Lahat ng may crown, lahat ng may reward, mapupunta po sa millennial kingdom. Papasok po sa marriage supper, after ng judgment seat. Yung mga walang reward po ay itatapon sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Lahat ng unprofitable servants na pawang mga saved. Sa Matthew 25, doon itatapon. 1,000 years, 1,003.5 years na magsisisi sila. Bakit? Kasi dito sa lupa, hindi ho sila nagsisisi. Sinasadya po nila na gumawa ng kasalanan. Sinasadya nila na lulukuhin ang Panginoon. Sinasadya nila na saktan ang Panginoon. Kaya doon, pagdating sa judgment seat, maniningil po ang Diyos. Yung terror niya, doon po mangyayari. Verse 9, they shall not hurt nor destroy in all the holy mountains, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Kasi yung lahat ng mga faithful na may mga crowns ay magiging kings and priests. Napakaganda po ng panahon na yon. So, yung pang-5 ay ang millennial kingdom. Yung pang-6, pastor, dalawa yon. Yung real ay nasa langit, yung reflection, millennial kingdom. Pagkatapos po ng millennial kingdom, okay, si Satanas po ay ikukulong din. Okay, before ng millennial kingdom, sa Battle of Armageddon, ganito po ang mangyayari. Revelation 20 verse 1, and I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. He laid hold on that dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Ikukulong po si Satanas for 1,000 years doon po sa bottomless pit. Okay? At siya po ay ikakadena, lalagyan siya ng seal. Okay? And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more till 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose for a little season, para po sa Gog and Magog. So, napakaganda po ng lugar dito sa Millennial Kingdom, kasi 1,000 taon po ito na nakakulong si Satanas. Lahat ng nandoon ay pawang mga saved, at masarap po at maganda ang buhay. Paradise po ang buhay sa
millennial kingdom. Ang pampitong location po ng paradise ay sa new heaven in new earth. Okay, ayon po sa Revelation 22 verse 1 to 6, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. And in the midst of the street of it, in the either side of the river, was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, yielded her fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Okay? And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Nais ko pong pansinin niyo ang verse number 2, na sinabi po niya, pagdating sa new heaven and new earth, dalawa na po ang tree of life. In the midst of the street of it, and on the either side of the river, was there, plural po yung there, the tree of life. Either side, sa magkabilang bahagi ng river of life, ay nandoon ang tree of life. Bakit yung dalawa? Kasi po, nung pinlant po ito ng Panginoon doon sa eastward in Eden, mayroon pa pong original na copy nun doon po sa third heaven. Kaya pagdating sa new heaven and new earth, dalawa po ang tree of life. So ibig sabihin, kahit na yung tree of life doon sa Garden of Eden ay nandoon, mayroon pang isa na natira doon po sa third heaven. Kaya malaking discovery na naman po ito. Ano po mga kapatid? Aralin po natin ang salita ng Panginoon. There's a lot in store sa salita po ng Panginoon kung tayo po ay masusi na nag-aaral na kanyang mga salita. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Verse 5, and there shall be no more night, and they need no candle, neither light of the sun. For the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and forever. And he said unto me, these sayings are faithful and true. And the Lord God of the holy prophets sent his angels to show unto his servants the things which must shortly be done. So napakasarap mga kapatid ng lesson po na ito. Tama po yung lahat ng nabasa ninyo na ang outer darkness ay hell. Pero wag niyong kakalimutan na ang hell ay mayroong 3 kinds. 3 kinds po ang hell. Mayroon siyang 3 parts. At in the Old Testament, mayroon po siyang 3 translation. Sa New Testament, 3 translation. At iba-iba po ang pagkabanggit. Sa buong eschatology, eternity past to eternity future, meron pong 7 location of paradise. So, sana po makatulong po itong lesson na ito sa inyo. At delikado po ang mga Christians na pasaway na hindi po naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay tumalikod na sa Panginoon, balak mong tumalikod o mag-backslide, naku po, kawawa ka pagdating ng panahon. Yung mga servants, yung mga steward, yung mga saved, mga saints, mga soldiers na sumuko, tumalikod at hindi na po naglingkod sa Panginoon will be cast away. Ito po ang kinakatakot ni Apostle Paul na sabi niya, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Kaya wag po tayong pumayag na may tao na kukuha ng crown natin. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Yung mga pinagpagalan mo, talagang wag mong bitawan.
yung paglilingkod mo huwag mo talagang bitawan. Until the end, tayo po ay maging faithful, bumalik po tayo sa Panginoon, maglingkod tayo ng tama at sabay-sabay po nating tapusin ang ating paglilingkod sapagkat malapit na po ang kanyang muling pagbabalik. Kaya sana po ay patuloy tayo na maglingkod po sa Panginoon kahit anong hirap, kahit anong tribulations ang ating maranasan. It is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us, sapagkat napakarami pong mga napakaraming in store sa atin ng Panginoon. Sana po magpatuloy tayo. The 7 location of paradise. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, Pastor of the Shepherds Independent Baptist Church, Manalimsim, Pook, Hinubaan, Negros Occidental. Bumabati po ako ng isang mapagpalang gabi at God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin sa ating pagkuklose. Amang banal na kilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin. Maraming pong salamat na natutunan po namin ang lesson na ito at dalangin ko, Panginoon, na marami pa pong mga Christians na talagang matuto po at maglingkod ng tapat at wag po silang tatalikod sapagkat nakaprepare po sa kanila ang maraming mga rewards at hindi biro na mawala po ang aming crown sapagkat eternity po ang pinag-uusapan. Maraming bagay na hindi namin mai-enjoy sa eternity. Mga privileges na dapat ma-enjoy namin at masakit po ang palo pagdating ng judgment seat kung kayo po ay maniningil na sa amin. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, humbleness, teachable spirit upang kami po ay makapagpatuloy. Endurance po sa aming paglilingkod. At i-bless po ninyo ang bawat isa. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan namin Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maraming pong salamat. Magandang gabi. At subaybayan nyo po ang mga susunod na lessons natin. Siguro po ay tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral at I hope na ito po ay makatulong sa inyo. Magandang gabi. God bless po sa ating lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay.